mataas na papuri, pagdakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At bumabati po ako ng dobling galang sa ating beloved pastor, Wildy Almeda, and his beloved children. Isang pag-alala sa aral at turo na iniwan sa atin ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa mga beloved ordained preachers, sa mga beloved preachers, beloved workers. Sa inyo po mga minamahal, isang mapagpalang araw po. Purihin ang mahal na Panginoon at bumabati din po ako ng happy third blessed anniversary sa dako ng itong San Ildefonso Outreach. Purihin ang mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Tunay, binigyan niya ako ng pagkakataon upang papurihat pasalamatan ang ginawang himala niya sa aming buhay. Na nung una po talaga ayaw ko sa gawaing ganito. Talagang ikinahihiya ko po ang maging isang born again. Subalit, hindi ko po alam na ang mahal na Panginoon pala ang tunay na tagapagligtas. Mga minamahal, nandyan po sa paglilingkod namin, kala ko po, pag once na nag-born again ka na, wala ka nang mararanasang trials. Hindi po pala ganon. Doon po pala kikilos ang mahal na Panginoon sa mga pagsubok na mararanasan natin. Na-save po ako 1992. And then, diretso po, naglilingkod kami. Year 2000, dumanas po ako ng matinding pagsubok. Nagkaroon po ako ng breast cancer. Nandyan po mga minamahal. Talagang yung physical kong pangangatawan, nalugmok na po ito. Halos hindi na po ako nakakakain, nilalagnat tuwing hapon. Violet na po itong side na to. Namamaga siya. Hindi ko na natataas yung kamay ko. Talagang magang-maga po iyan. Halos isang basong tubig or isang tabo na tubig, hindi ko na po yan kayang buhatin. Halos sa salita man or kahit na anong bagay, wala na po akong gana. Hanggang sa pina-check up po ako sa halos iba't ibang cancer specialist sa dako ng Manila. Ang katugunan po ng mga doktor, kinakailangang operahan ito sa as soon as possible dahil kalat na daw po yung sakit sa akin. Mas maigi pa daw pong alisin na dahil mahahawa pa yung sa kabilang side. Subalit, alam niyo mga minamahal, ang tanong ko sa doktor, ilang percent ang itatagal ko kung ito ay aalisin? Wala po silang masagot sa akin dahil ang sabi nila, kaya nga gagamutin para gumaling. Pero walang kasiguraduhan kung ilang percent na ako ay gagaling dahil alam naman po natin sa party ng breast talagang napaka-limit or napaka-konti ng gumagaling. Alam niyo mga minamahal, ang inisip ko, nakakarinig ako ng mga patotoo sa gawaing ito, na buhay ang Diyos, na siyang naghihimala. Dumating po sa punto na talagang pinag-decide nila ako. Ang sabi ng mga loved ones ko, ipa-opera ko na. Hindi po ako nagpa-opera kasi ang sinabi ko, once na ako ay ma-opera, alam ko na mas madadali ang buhay ko. Noong time po na yon, maliit pa ang dalawang anak ko, isang 4 years old, isang 10 years old. Galing kami ng Manila, ang sabi sa akin ng doktor, ang sakit mo ay cancer. Napakahirap pong tanggapin. Pero nung hindi pa sinasabi sa akin diretsahan, natatanggap ko eh. Subalit nung sabihin sa akin na ako ay cancer, na may cancer, talagang hindi na po ako nakapagsalita. Ipinikit ko lang ang mata ko, apura ang patak ng luha ko. Hindi ko po inisip na ako ay mamamatay. Ang inisip ko, kawawa ang dalawang anak ko. Subalit, sabi nga ang mahal na Panginoon, tunay buhay siya. Alam niyo mga minamahal, tumingala ako, ang sinabi ko lang, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Patatagin mo ako, panghawakan mo ako. Yun lamang po yung sinambit ko. Umi po kami ng aming tahanan. Pagdating ko po, ang mabubungaran ko yung mahal kong mga anak. Nakita ko po sila talaga natutulog sa kwarto. Tinanaw ko sa pinto. Kung bakit hindi ko po napigilan, ayaw kong pasabi sa beloved husband ko na ganun ang sinabi ng doktor. Ang sabi ko, huwag mong sasabihin kahit kanino. Wala kang pagsasabihan. Gusto ko po, ako lang ang nakakaalam. Dapat po hindi rin alam ng beloved husband ko yan. Ayaw niyang huminto sa akin dahil at pag po nagpapacheck up ako lang mag-isa. Ayaw kong may nakakarinig. Gusto ko kung ano man ang sasabihin sa akin lang. Alam niyo mga minamahal kung bakit dumating kami sa aming tahanan. Nandyan po mga minamahal, hindi ko napigilang pumataka ang luha ko. Alang hinto ang luha ko kahit po paano ang gawin ko dahil nakikita ko ang mahal kong mga anak, napakaliit pa nila. Sabi ko, mahamay na mahal ko anak, paano pag nawala na ako, isang 4 years old, isang 10 years old, napakaaga nilang mauulila. Subalit ang mahal na Panginoon, hindi niya po ako pinabayaan. Binigyan niya ako ng faith. Ang sinabi ko sa beloved husband ko, walang operasyong gagawin sa akin.
pupunta tayo sa dako ng Manila. Year 2000, July po iyon. Tandang-tanda ko, nasa Talipaw, Hulusulo ang mahal na pastor. Alam niyo mga minamahal ng time na yon, baha sa dako ng Cuneta Astrodome. Yung pong dadaanan na yan, talagang hanggang dibdib ang baha. Hindi po namin alintana yan. Nilalagnat ako. Bit-bit ko ang damit na pambihis. Kami ng beloved husband ko, talagang halos talaga yung baha na yan, ginigiliran lang po namin. Yung mga sasakyan talagang hinahampas kami ng tubig. Hindi ko po iniisip. Sa kabila nung masakit ang pakiramdam ko, nilalagnat ako. Halos kabila nung katawan ko na to, hindi ko na po yan nakikilos na mabuti. Akay-akay lang ako ng beloved husband ko. Ang gusto ko, marating ko ang gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nung time na nasa Cuneta Astrodome na kami, nagpalit ako ng damit, nag-aawitan na po ng joyful. Alam niyo, sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko maitaas ang kamay ko, nanalangin ako. Ang gusto ko po, mahal na Panginoon, maitaas ko ang kamay ko. Paano akong magpupuri kung namamamga ang kamay ko? Hindi ko mataas, masakit ang nararamdaman ko. Hindi ko po alintahan na nakakailang awitin na pala. Hindi ko po alam, nakataas na pala ang dalawang kamay ko. Praise the Lord. Tunay, napakabuti ng mahal na Panginoon. Simula po noon, naramdaman ko, gradually, pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Wala po talagang gamot yan, walang operasyon. Talagang ang mahal na Panginoon ang nagpagaling sa akin. Tunay na napakabuti ng mahal na Panginoon. Noon po, hinihiling ko lang. Sabi ko, mahal na Panginoon, paratingin mo lang makagraduate lang ng college yung mga mahal kong mga anak. Yung bang makita ko lang sila na stable na, okay na kung kukuhanin mo ako. Gusto ko lang masubaybayan ko sila. Hindi po pala. Extra pang lakas at buhay ang ipinagkaloob sa akin ng mahal na Panginoon. Tunay, napakabuti ng mahal na Panginoon. Hindi po dyan nagtapos yung pagsubok, mga minamahal. Year 2005, nagkaroon naman po ako ng bukol sa matres. 2 po ito. Sabi ko, bakit ang sakit-sakit pag tumatayo ako? At saka yung tiyan ko para pong lumalaki. Ang sabi po ng mga labons ko, sabi niya, bakit ayaw mo magpa-ultrasound? Ang sabi ko, hindi. Sabi ko, sa mahal na Panginoon lang. Subalit, parang hirap na po ako. Gusto lamang malaman kung ano yon. Andyan po mga minamahal, nagpa-check up nga po ako nung ultrasound na ayun nga po nakita na may bukol ako sa matres. 2 po ito at sinlaki ng 3 buwang kabuntisan. Alam niyo mga minamahal, operasyon po ulit ang hinihingi ng doktor, ang sinabi ng doktor sa akin. Sabi ko, operasyon na naman, ay ito na naman. Subalit ang sabi ko, hindi ako magpapa-opera. Ang takot po ng doktor ng OB-GYN, ang sabi niya, baka kasi duguin ka, mas mahirap. Kinakailangan maalis yan as soon as possible kasi magdidelikado ka. Ang sabi po, ang kasama ko, ang beloved mother, father ko, at saka ang sister ko. Ang sabi nila sa akin, ipaalis mo na, hindi naman masama. Yan po yung sinasabi nila sa akin. Ang sabi ko, mas malala yung breast cancer ko, pinagaling ng mahal na Panginoon, kaano pa yung bukol na ito na hindi kayang alisin ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, kumbaga yung sinasabi ng doktor, sila yung nakipagkasundo. Ang sabi ko, tara, uwi na tayo. Gusto po yung loob ng 1 linggo na yon, uobserbahan ako. Kung ako ay duduguin, kinakailangan mag-emergency na operasyon. Ang sabi sa akin nila, pa-opera ko na. Alam niyo mga minamahal, umuwi po kami ng tahanan. Pinapabili ako ng iron, yung vitamins po na kinakailangan magkaroon mapula yung dugo ko. Para kung mag-bleed man ako, hindi po ako magiging maputla. Ang sabi ko, wala kayong bibilin kahit ano. Alam niyo mga minamahal, umuwi po kami ng tahanan, walang imikan. Hindi ako umiimik kasi ang iniisip ko, hindi ako magpapa-opera at ang pupuntahan ko ay ang bahay dalanginan ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nag-impake ako ng damit. Pagdating ko ng tahanan, umiiyak po yung beloved mother ko. Ang sabi niya sa akin, saan ka pupunta? Ang sabi ko, tulungan niyo na lang ako. Ang maitutulong niyo lang sa akin ay ang panalangin. Magkaisa tayo. Nag-impake po ako ng damit, pumunta ako ng pastoral house sa dako ng Baliwag. Alam niyo mga minamahal, pagdating ko doon, bawat isang mga beloved workers, nandyan po sila. Talaga ipinagtapat ko kung ano man yung nararamdaman ko. Isa't isa talaga, nandyan ang pag-comfort na sa akin. Nakita nila yung sakit na nararamdaman ko. Hirap akong tumayo. Hirap sa lahat ng bagay. Subalit sa mahal na Panginoon, tunay napakabuti. Nag-stay po ako ng pastoral house ng 5 days. Dahil ang sabi ng doktor, kinakailangan 1 week magpapa-admit na ako. Yung pong 1 linggo na yon, hindi ko po isinayang yon. Bagkos
at sumamo ko sa mahal na Panginoon. Nagstay ako ng pastoral house. Sa bawat pagpupuri, hindi ko po sinayang talaga na hindi maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Alam ko, yakap-yakap niya ako sa lahat ng luha ko. Hindi po yan nasayang. Talagang grabing luha. Talaga ang iniyak ko sa mahal na Panginoon. Kulang na lang, sabi nga, abutin mo ang langit para makuha mo ang katugunan ng mahal na Panginoon. Hindi ko po talaga sinayang yung mga oras na yan. After 5 days po, umuwi ako ng aming tahanan. Muli nagpa-check up ako. Alam niyo, mga minamahal, himala ng mga himala, ang Diyos dito ay buhay. Yes, amen. Talagang tunay, napakabuti ng mahal na Panginoon. Yung pong ultrasound ko ng Saturday. And then the following Saturday, muli, nagpa-ultrasound ako. Halos 1 week po talaga. Yung bukol na unang nakita sa pangalawang ultrasound, halos 1 week. Wala po totally yung bukol na yun. Praise the Lord. Gaano kabuti ang Diyos sa gawaing ito. Hindi po kami binabayaran. Totoong naghimala sa amin ang mahal na Panginoon. Hindi po kami tatagal dito kung walang himala ang mahal na Panginoon. Totoong Diyos siyang buhay. Nandyan po mga minamahal, ang beloved mother ko, nung panahon ng pandemic talagang nandyan po, nagkaroon siya ng karamdaman. Nandyan 2 months halos po nilalagnat siya hanggang nagkaroon siya ng severe headache. Nandyan po napikit yung kanyang mata. Ayon sa sa CT scan, nagkaroon po ito ng bukol or nagkaroon ng mas doon sa daanan ng nasa nerve na kinakailangang masuplayan ng oxygen yung mata niya. Subalit ito po ay napikit. Ang kinakailangan din po na naggamot ay ang operasyon para madilat yung mata ng mahal kong ina. Paano po siya ooperahan kung 80 plus na siya? Hindi po kakayanin ng beloved mother ko. Alam niyo mga minamahal, noong time na yon, ang sabi ko sa beloved mother ko, maghihimala ang mahal na Panginoon sa iyo. Amen. Ang dami kong sakit, pinagaling ng mahal na Panginoon. Yes, amen. Ngayon pa ba tayo matatakot? Alam niyo mga minamahal, sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, nandyan sa kabalikat ang mga beloved workers, nandyan ang mahal kong ina, talaga pinadilat muli ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala po iyang gamot, walang operasyon. Tunay, ang mahal na Panginoon lamang po ang nagpadilat niyan. At isa pa po, mga minamahal, isa ko pang pasalamatan, last Monday lamang po ang mahal kong apo na nandyan nagkaroon siya ng talagang ubo, sipon. Grabe po yung ubo niya, talagang humihingal siya. And then nilalagnat siya, 38.9 po ang lagnat niya. Talagang naglalambing po masyado yung bata, 10 months old lang po siya. Ang sabi po ng pedya, kinakailangang within 3 to 5 days at hindi nagbago ang kondisyon ng bata, kinakailangan itong ma-admit. Alam niyo, mga minamahal, pinalehans ko po ito nung Tuesday sa dako ng Baliwag. Then after po niyang malehans ng ating beloved OP, nandyan po, naginhawahan po ang bata at nakatulog siya. Subalit nandyan po, mga minamahal, then nung gabi po na yon, kung bakit umano na naman po yung lagnat na niya sa sobrang taas, nandyan po mga minamahal, nung Wednesday, ganun pa din. Parang sabi ko, parang hindi po nagbabago yung kondisyon ng baby. Alam niyo, mga minamahal talaga, sabi ko sa beloved manugang ko, kinakailangan nating mag-ayuno. Baka yun ang hinihingi ng mahal na Panginoon. Nag-ayuno po kami. Talagang nagpuri talaga sa mahal na Panginoon. Nagsumamo talaga sa Kanya. Alam niyo, mga minamahal, nilehans ko po yung bata na yan sa pangunang panalangin ng mahal na pastor sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Wednesday po nung gabi na yon, alam niyo, pinagaling na ng mahal na Panginoon ang mahal Praise the ko Lord. po. Glory to God. Hanggang sa mga oras na ito, nandyan po ang kalakasan, ibinagkaloob ng mahal na Panginoon. Tunay, ang mahal na Panginoon sa gawaing ito, kapuri-puri ang mga himalang gawa niyang ibinibigay sa atin. Kaya't maraming salamat sa mahal na Panginoon, sa mga pagpapala niya sa amin, sa financial, material, physical, higit ang espiritual na pagpapala.